ang grapes ay hindi nakakataas ng blood sugar. Hi everybody, I'm Doc Mengay. For today's vlog, I'm going to answer the question, nakakasama ba sa diabetic ang kumain ng prutas? Okay, start tayo. Okay, mayroong pag-aaral na nailimbag doon sa British Medical Journal noong 2013 at nandoon sa pag-aaral, nakita na ang pagkain daw ng prutas, no, ng whole fruits o yung fresh fruits, ay hindi naman daw panganib para magkaroon ng diabetes sa isang tao. Nakakapagpababa pa nga daw ito ng tsansa para magkaroon ng diabetes type 2 ang isang tao. Pero ang pag-inom ng mga fruit juices, no, yung mga fruits na ginu-juice ba, yung tinatanggal lang yung katas tapos yun yung iniinom, yun daw ang masama at nakakasanhi ng pagtaas ng blood sugar or pagkakaroon ng diabetes. Mas maganda tignan natin yung exact journal. Okay, papakita ko sa inyo. Tignan nyo itong left side ko. Ayan. Basahin natin yung exact wording. Okay? So, makita ninyo, ito yung title, Fruit Consumption and Risk of Type 2 Diabetes. No? Results from 3 prospective longitudinal cohort studies. Ito yung mga pag-aaral. Okay? Yung conclusion, ayan, hinighlight ko na. Greater consumption of specific whole fruits, particularly yung blueberries, grapes, and apples, is significantly associated with a lower risk of type 2 diabetes, whereas greater consumption of fruit juice is associated with higher risk. Bakit ganon? Kasi kapag kinain mo yung fresh fruit, yung whole fruit, no, may fiber yun. Yung fiber, doon nakakapit yung pinaka-sugar ng fruits, yung tinatawag na fructose. So kapag kinain mo yung whole fruits o yung fresh fruits, hindi agad tataas yung sugar mo. Dahil nakakapit yung fructose dun sa fiber, unti-unti ang pag-release ng asukal sa loob ng katawan mo. So, hindi siya magkukos ng spike ng blood sugar. Whereas yung kapag ginu-juice mo yung mga fruits, no, tinatanggal mo yung fiber yung katas lang yung iniinom mo, that's already a raw or fructose na yun, no. So kapag ininom mo siya, since walang fiber, biglang nakakataas ng blood sugar. So yun. So maganda, importante yung role ng fiber na natatagpuan dun sa whole fruit or dun sa fresh fruits. Okay, mayroon pa isang pag-aaral na ginawa sa 500,000 Chinese, so 500,000 Chinese. No, nailimbag yung yung findings noong 2017, no, online. No, papakita ko sa inyo mamaya yung journal. Okay? Doon sa pag-aaral, tinignan nila kung ang pagkain ba ng whole fruits o ng fresh fruits ay nakakasanhi ng diabetes at kung ito ba ay makakasama din sa mga taong may diabetes na. Okay, ang findings nila, una, ang pagkain ng fresh fruits o whole fruits ay hindi nakakasanhi ng diabetes. At ikalawa, ang pagkain daw ng fresh fruits o whole fruits ng mga taong may diabetes na ay nakakatulong para hindi magkaroon ng komplikasyon ng sakit nila. Okay, papakita ko sa inyo yung exact journal. Okay, it was published online noong 2017. Tingnan kayo dito sa left side ko. Okay, ayan yung title, Fresh Fruit Consumption in Relation to Incident Diabetes and Diabetic Vascular Complication. Okay, so ito yung conclusion, hinighlight ko na. Higher fresh fruit consumption was associated with significantly lower risk of diabetes and among diabetic individuals, lower risk of death and development of major vascular complications. So, nakakabuti ang pagkain ng fresh fruits sa mga taong may diabetes, pati na rin sa mga taong wala pang diabetes. Okay, pag-usapan naman natin itong grapes. Itong grapes, ito yung prutas na sinasabi ng mga pasyente ko, iniiwasan nilang kainin dahil daw sobrang tamis. No? Ang tamis-tamis daw, tataas daw yung blood sugar nila. Okay, mas maganda pa tignan natin kung ano ba yung content ng grapes. Okay, so tingin kayo dito sa left side ko, dito sa screen. Okay, 1 cup serving of grapes, that's about 32 grapes, no? 1 cup contains on average the following, okay? 104 calories, 27.3 grams of carbohydrates,
23.4 grams of sugar, 1.1 grams of protein, 1.4 grams of fiber. So, it contains fiber, naka-highlight pa yan. I mean, naka-bold letters, okay? And then, it also contains vitamin K, potassium, copper, thiamine, riboflavin, vitamin B6. So, yung grapes, may sugar nga siya. Pero, meron din siyang fiber. Okay? Yung fiber na matatagpuan dun sa grapes, yun yung tutulong para hindi mag-spike yung blood sugar nung mga kumakain ng grapes. Kasi yung sugar ng grapes, yun yung fructose, no, nakakapit yun dun sa fiber. So, kapag kumain tayo ng grapes, unti-unti i-release ng fiber yung sugar. So, hindi biglang tataas yung sugar nung isang tao na kumakain ng grapes. At the same time, yung grapes, marami yung vitamins, minerals, at meron din yung mga antioxidants na talaga magbe-benefit yung tao. So, whether you're diabetic or not, it is a very safe and very beneficial na kumain ka ng grapes. Okay, share ko din pala sa inyo yung mga antioxidants na pwede makita dun sa grapes. Okay? So, ayan. Tingin kayo dito sa left side ko. Okay? May nilagay ako dyan note. The darker the grape, the higher the antioxidant concentration. So, mas nakakabuti pala kung yung mga darker grapes yung kahiligan natin. Dahil mas mataas yung antioxidant niya. Okay? Yung first antioxidant na makikita sa grapes, yung anthocyanin. These are colored molecules na makikita sa red, blue, and purple fruits and vegetables. Okay? They help reduce the risk of certain diseases like heart disease, cognitive decline, and type 2 diabetes. So, see, yung grapes, nakakatulong siya para maiwasan ang pagkakaroon ng diabetes. Okay, yung second antioxidant na makikita yung resveratrol. Resveratrol is associated with increased nitric oxide production. So, kailangan ng katawan natin nitric oxide. No? Kasi makakatulong ito para yung blood vessels natin mag-relax. So, mas magiging maganda yung blood flow, maiiwasan natin yung mga heart disease at saka stroke. Okay, and then resveratrol also acts against tumor. So, parang may anti-cancer property pa yung resveratrol. So, yun. Okay? Bago magbukas itong vlog na to, sasabihin ko lang ang mga importanteng bagay tungkol sa grapes. Unang-una, ang grapes ay hindi nakakataas ng blood sugar. Ang grapes ay nakakatulong para makontrol at gumaling ang diabetes. At ang grapes ay nakakaganda ng balat at nakakabata. So, lahat po tayo ay dapat kumain ng grapes. Okay, sana may natutunan po kayo dito sa vlog ko. If you like my video, don't forget to click the like button and subscribe to my awesome YouTube channel. Bye-bye!